Ako si Robert Vincent Jude B. Jaworski Jr. na nahalal sa katungkulan bilang na nahalal sa katungkulan bilang Vice Alkalde ng lungsod ng Pasig ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations sa ating pong Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ng ating pangalawang punong lungsod ang kanyang mensahe para sa ating lahat. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Vico Sotto, ating minamahal na Congressman Roman Romulo, members of the 12th City Council, our barangay captains and officials, friends in civil society, fellow government personnel, esteemed guests, and most importantly, to my fellow Pasigueños, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maganda pong umaga sa inyo. Standing before you today, I am overwhelmed with a great sense of gratitude and responsibility to once again be elected as your Vice Mayor for a second term is not just an honor, it is a renewal of a sacred trust. Salamat po sa muling pagkakataon na mapaglingkuran ang mamamayang Pasigueño. It is our shared vision that strengthens our resolve to serve even more deeply, more compassionately, and more virtuously. Sa ating unang termino, naipundar natin ang matibay na mga batayan ng tapat, bukas at makabuluhang pamamahala sa ilalim ng leadership ng ating Mayor Vico Sotto. Tinahak natin ang landas ng reforma at kahit maraming pagsubok mula sa pandemya hanggang sa mga hamon na sistema, nanatili tayong nagkakaisa. Ngunit ngayon na muli tayong binigyan ng mandato, hindi na tayo magsisimula sa umpisa. Patuloy nating patitibayin ang mga institusyong nagbibigay proteksyon sa karaniwang mamamayan. Sisiguraduhin natin ng ating pamahalaan ay hindi hadlang, kundi tulay para sa kaginhawaan ng sambayanan. Sa gitna ng ating mga tagumpay, hindi natin dapat kalimutan ang mga nanatili sa laylayan. Sa bawat kanto ng ating lungsod, may pamilyang pinipilit pagkasyahin ang kakarampot na kita. May mga batang nangangarap makapag-aral ngunit kailangan maghintay dahil kulang ang pamasahe o pagkain.
May mga ama't inang kayod ng kayod, ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At dahil sa kanila, ang ating tungkulin ay hindi lamang iaalay ang ating serbisyo, kundi tanawin ito bilang misyon ng malasakit at katarungan. We will continue to push for deeper institutional reforms that remove the red tape and the barriers that often deny the poor access to help. We will work to make health and social services not only more efficient, but more compassionate, centered on the dignity of the person, not just on mere delivery of service. Our hospitals and health centers must become sanctuaries of care, not sources of stress. Every citizen who lines up for assistance must be treated not as a burden, but as a neighbor deserving of kindness. Sa larangan ng edukasyon, palalawakin pa natin ang mga oportunidad na makapag-aral ang kabataang Pasigueño. Hindi lamang ito para sa matataas ang marka, kundi para sa lahat ng masigasig at handang magsipag upang abutin ang kanilang mga pangarap. Palalawakin natin ang ating education pathways sa mga scholarship kung saan isusulong ang pagsasanay sa teknikal, vokasyonal at digital skills. Sa ating lungsod, hindi dapat nagiging hadlang ang kahirapan upang makamit natin ang ating mga pangarap na mabuhay ng marangal at may dignidad. At sa usapin naman ng kabuhayan, alam natin na hindi sapat ang ayuda. Kailangan may maibigay tayong mga oportunidad para sa ating mga mamamayan. Pagkakataong makapagtrabaho, makapagnegosyo, at mabuhay ng may tangal at dignidad. We must not only lift people up, we must stay with them as they rise, walk beside them as they strive. Ang pag-angat ng Pasig ay hindi tunay na tagumpay kung may naiiwan. Ang tunay na pag-unlad ng isang lungsod ay nasusukat hindi lamang sa pagdami ng kanyang mga gusali at infrastruktura, kundi sa pagtaguyod ng isang pamayanang kayang damayan ang mahina, tulungan ang nangangailangan, at ipaglalaban ang walang boses. Ang tunay na bumubuo ng isang lungsod ay ang kanyang mga mamamayan. Para sa bawat batang nangangarap, para sa bawat magulang na nagsusumikap, para sa mga kabataan na nais umangat, para sa ating mga senior citizen na karapat-dapat igalang, para sa mahihirap na matagal nang naghihintay ng pagkalinga. Ito ang Pasig ng ating ipinaglalaban. My fellow Pasigueños, this is not just a second term. It is a second wind. Isang panibagong simula para mas mapalalim pa ang ating misyon. We are not here to maintain comfort. We are here to challenge complacency. We are not here to protect privilege. We are here to spread opportunity. Kaya't sa aming ikalawang termino, pag-iigihan pa naming maglingkod ng buong puso, buong dangal, at buong sipag. Together, let us build a Pasig that listens before it leads. A city that serves with heart before ambition.
and a community that grows not just upward in buildings, but outward in compassion and equity. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa pagkakataong muling maglingkod. Tuloy po ang laban para sa Pasig, para sa bawat Pasigenyo. Patnubayan tayo nawa ng Panginoon at mabuhay tayong lahat. Maganda po umaga.